What's up again guys? It's me, Aisan Diaz ng Mitsubishi Abad Santos, Manila. For today's video, i-discuss natin kung ano nga ba yung difference sa Montero GLS Automatic at Montero GLX Manual Transmission. Kung magkano nga ba ang price difference nila, kung ano nga ba yung pinagkaiba nila sa itsura, sa specification, kung may pinagkaiba ba sa engine. At i-discuss din natin kung ano nga ba yung mga latest promo and updates dito sa ating Montero 2025 model. So guys, samahan nyo ako para malaman nyo lahat ito. So guys, ano nga ba yung difference na itong Montero GLS at GLX manual transmission pagdating dito sa harap ng kanyang bumper? Pakita natin guys. Guys, dito sa harap, makikita nyo, ang ating daytime running light dito sa Montero GLS ay naka-LED na tayo. Yan. And ang ating headlights ay naka-projector LED headlights na tayo. At mapapansin nyo dito sa kanyang grill ay meron na siyang illumination. At meron tayong makikitang camera dito. Ito po yung camera natin para sa multi-around monitor. Punta naman tayo guys dito sa Montero GLX manual transmission. Makikita natin, wala po dito ang kanyang daytime running light, kundi nandito po ang ating daytime running light. So naka-halogen lang siya and wala po tayong makikita multi-around monitor dito sa ating Montero GLX manual transmission. Punta naman tayo dito sa gilid ng ating Montero GLS. So sa Montero GLS guys, meron na tayong keyless entry at ang kanyang susi ay naka-remote key na rin po tayo or smart entry. I-check naman natin guys dito sa Montero GLX manual transmission. So ang susi ng Montero GLX manual transmission ay ganito pa po ikanyang itsura. So hindi pa siya katulad ng keyless entry ng Montero GLS Automatic. And guys, wala tayo ditong smart entry sa Montero GLX manual. And guys, punta naman tayo dito sa likod ng Montero GLS at GLX manual transmission. So guys, mapapansin nyo, wala pa talagang spoiler ang ating mga Montero GLX at GLS. Yan, pinapakabitan lang kasi natin siya ng mga spoiler dahil sa mga binibigay natin ng mga freebies. Guys, ang ating likod ng Montero GLS ay naka-combination ng LED saka halogen. And meron po tayo ditong parking sensor, apat siya, and then meron tayong reverse camera. Check naman natin dito sa Montero GLX manual. Buksan lang muna natin ang kanyang park light. So guys, in terms dito sa ating taillight na Montero GLX manual, parehas na parehas lang siya doon sa ating Montero GLS. Meron din po tayo ditong reverse sensor, meron din po tayo ditong reverse camera. So kung makikita nyo yung likod nila parehas, identical na identical po sila. So wala silang difference dito sa likod. Pagdating naman dito sa third row, same lang po sila. Parehas na po ang ating Montero GLX at GLS na naka-flat po ang ating third row seat. Meron tayong mga seatbelt dito. Nandito po ang ating jack. Meron po tayong power outlet dito. Cup holders. So sa likod ng Montero GLX at GLS ay parehas lang din po. Tignan naman natin yung loob ng Montero GLS. Tara. Sa Montero GLS guys, mapapansin nyo po ay meron tayong push start button dito. Meron tayong parking sonar, traction control. Nandito rin po yung retractable button natin, control sa side mirror. And guys, syempre hindi mawawala yung mga buttons natin dito sa power windows at yung central lock. Sakyan natin guys. So sa steering wheel,
Makikita natin guys na 3-spoke ang ating steering wheel dito sa Montero GLS. Meron tayong paddle shifter guys sa Montero GLS. Check naman natin mamaya kung meron din paddle shifter yung GLX manual transmission. And guys, meron tayong push start button dito. Meron tayong cruise control dito sa kanyang steering wheel. At meron tayong button dito guys para ito sa multi-around monitor or 360 camera. Meron tayong mga hands-free button dito, cruise control, and then dito naman po yung controls natin para sa kanyang audio at radio. Yan. And then guys, dito sa ating display, parehas naman po silang naka-Android and Apple CarPlay. Lahat ng variant natin ay naka-equip na ng Android and Apple CarPlay. Ito naman po ang ating air condition system. Yan po. While dito sa gear shift natin, guys, syempre automatic. May option pa rin po tayo dito na mag-manual mode. Kaya meron po tayo dun plus and minus or pwede rin kayo gumamit ng paddle shifter. Yan guys. Tapos guys, mapapansin nyo, wala na kayong makikita na conventional na handbrake dito. Electronic parking brake na tayo at meron din tayong brake auto hold. Yan. So, pakita natin yung dashboard ng Montero GLS. Yan. So guys, punta naman tayo sa kabilang unit para makita natin yung harap or yung dashboard ng ating Montero GLX manual transmission. So guys, dito, mapapansin nyo, wala tayong push start button. Pero meron tayong parking sonar. Wala tayo din button dito para sa traction control. At parehas lang silang may retractable button dito sa mga side mirror. Control sa side mirror. Power window, central lock. Same lang sila. While, guys, dito naman sa steering wheel, almost identical sila guys. Ang naiba lang, wala tayong 360 camera button dito sa Montero GLX manual. And then, hindi rin tayo naka-push start button. And then guys, wala kayong makikita dito na paddle shifter dahil manual transmission na tong ating Montero. Yan. Then, dito sa head unit guys, mas maliit lang ng konti ang ating touchscreen monitor. Then, iba rin po yung controls natin para dito sa air condition system natin. Pero guys, meron din po itong ating Montero GLX manual. Equipped din siya ng Android and Apple CarPlay. Guys, punta naman tayo dito sa ating gear shift. So, since manual transmission siya, ang gear shift natin syempre naka-manual. Meron tayong first, second, third, fourth, fifth, at sixth gear. At yung reverse natin, iba po yung position niya. And then guys, ang handbrake natin dito ay yung conventional pa rin or yung mga kinasanayan natin na handbrake sa ating mga sasakyan. So wala tayong electronic parking brake dyan at brake auto hold dito sa Montero manual. Pero sa kanyang dashboard guys, ay almost the same lang naman siya. Yan. Nakalimutan ko pala banggitin guys, ang ang seat material natin dito sa Montero GLX manual transmission ay high grade fabric seat at manual pa po yung kanyang seat adjustment. Yan. I-check natin yung Montero GLS kung ano yung seat material na ginamit natin dito. So guys, ito na. Yung seat material natin or yung ginamit natin dito, kasama tong sidings ay naka-leather na po ito. Naka-leather at ang ating control dito sa ating upuan sa driver side ay motorized. Yan. 8-way power seat adjustment na siya guys. So hanggang third row ay naka-leather seat tayo syempre. And then guys, dito sa Montero GLS makikita nyo, meron tayong power outlet dito at mga USB charging port. Yan. Ito po yung loob ng ating Montero GLS. And punta na naman tayo dito sa Montero GLX manual. So guys, wala tayong makikita dito na power outlet at wala din siyang USB charging port. So yan lang naman yung naging difference sila pagdating dito sa second row.
bukod dun sa leather seat kasi ito fabric seat pa lang 'to. Yan, naka-fabric seat pa lang tayo dito, guys. Yan, sa pagdating naman sa third row, wala naman din silang pinagkaiba. So same po ang ating third row ng ating Montero. So guys, very limited lang naman yung difference nila. Pero kung gusto niyo po ng, convenient, gusto niyo po ng hassle-free kapag nagda-drive kayo at, mga konting dagdag sa features, go tayo dito sa Montero GLS. At siyempre kung pasok sa budget, why not? Mag-automatic transmission na tayo. Pero kung medyo, nasa budget lang tayo at gusto natin magka-SUV, pasok na pasok itong Montero GLX manual transmission dahil napakamura. Actually, nasa 1.3 million na lang yung cash price na ito. May mga discount pa kami na nilabas ngayong buwan, mas mababa ng konti doon. And then, sa financing naman po guys, meron tayong 0 down payment para dito sa Montero GLX manual. While dito naman sa Montero GLS ay meron tayong in-offer na 65,000 pesos all-in down payment. Pero guys, kung gusto niyo na may exclusive freebies, meron tayong offer na 99,000 all-in down payment para dito sa Montero GLS automatic transmission. At pag in-avail niyo yun, meron kayong makukuha na exclusive freebies na worth 40,000 pesos. At itong Montero manual natin, kahit naka-zero down, may mga exclusive freebies pa rin tayo na ibinibigay po dyan. So guys, pagdating pala sa engine nitong ating Montero, actually regardless of the variant, kung base model or top of the line, parehas lang po ng makina yan. Ang makina natin ay 2.4 liter, 4-in-line, dual overhead camshaft with MyBEC technology. So matipid na po ito sa konsumo at the same time, hindi siya mausok, saka malakas yung hatak talaga niya guys. So subok na tong ating Montero Sport. So sa mga nagpaplano dyan, kontakin nyo lang ako, i-assist ko kayo, bibigyan ko kayo ng pinakamagandang deal at syempre yung pinagmamalaki natin, yung after sales. Guaranteed po, lifetime after sales service tayo. Kahit na-release na yung unit nyo, kahit after ilang taon, nagkapamilya na kayo, nandito pa rin ako, mag-reply sa inyo. Nandito pa rin yung pinaka-customer service natin sa ating mga kliyente. So guys, maraming salamat sa panonood. Sana po ay may konti tayo natutunan regarding dito sa difference sa Montero GLX manual transmission at Montero GLS automatic transmission. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. At guys, shout out pala sa ating mga kliyente po na sumuporta last month. Actually nakuha natin, natsambahan po natin yung pagiging top 1 sales agent dito sa Mitsubishi Abad Santos, Manila. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo guys. Kundi dahil sa inyo, hindi tayo makakabenta nito at syempre hindi tayo mabubuhay dahil ito yung pinaka bread and butter natin, yung source of income natin. So, at the same time, tinutulungan nyo kami, tinutulungan nyo ako, in return, tutulungan ko rin kayo, a-assist ko kayo hanggat sa aking makakaya. So guys, hanggang dito na lang, medyo tumatagal na. Bye-bye!